RPC 87.9 Radio Binyag in the City of Life. Halina mga tropa, let's listen to the music on this radio 87.9 Isama ang buong pamilya, mag-request ng paborito nyong mga kanta. Ang radyo ng ating bayan na inyong kahihiligan. Experience and request on your favorite radio. Ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, kwentuhan at tawanan, problema ay malilimutan. In my only favorite FM radio, in the City of Life. Whoa, Anuman kadilim ang langit, sinag ng talay magniningning. Gaano man kabigat ang pasan, pag-asa'y darating, di mo man ito hingi. Kung magmamahalan at magbibigayan, liwanag na Pasko ay makakamtan. Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang singing hanggang sa ating bayan, kulturang pamanay na sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Halina't damhin ang Pasko sa Binyag. Mamasdan sa kanayunan, pamilyang masayang naghahapunan. Hindi mawawala sa pagkainan ang keso de bola at puto binyan. Sama-sama nating salubungin ang saya ng Pasko sa Binyan. ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan, kulturang pamanay na sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Pagsaluhan natin ang Pasko sa Binyag. Kay sarap pakinggan ang musika, nagbigay daan sa ating mapayapang puso't isipan. Ating buhayin ang nakaraan at linangin ang kasalukuyan para sa makabuluhang kinabukasan. Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan. Halina sa Halina, halina, halina. Ngayong Pasko, ating tunghayan ang serenata para sa may kapal. Biyayang sining handog sa ating bayan, kulturang pamanay na sa bawat tahanan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Halina
Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Ito ang tagubilin ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Simula ng iyong umaga sa panalangin at salita ng Diyos. Makinig ng umagang panalangin mula Lunes hanggang Biyernes, 7 hanggang 7 at kalahati ng umaga. Umagang panalangin sa pangunguna ng Binyan Pastors Movement. Umagang panalangin dito lamang sa DWBC 87.9 FM, Radyo Binyan, The City of Life. Umagang panalangin. Magandang umaga po sa ating po lahat. Isang bago pong umaga, isang bago pong pag-asa, isang bago pong pagkakataon upang magpalago ng ating pong relasyon. Relasyon sa Diyos at relasyon sa ating pong kapwa. Magandang umaga po sa ating pong butihing Mayor Armand Dimagila, sa ating Vice Mayor Jel Alonte at sa ating pong mga City Councilors. At ganoon din po sa ating pong Congresswoman Len Alonte Nagiat. Magandang umaga po at maging sa ating pong 24 Barangay Captains ng City of Binyan. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganoon din po sa pamilya po ng Faith Bible Christian Church family. Magandang umaga po. At po ay naka-move on na po tayo mula po sa marami pong paghuhugas at paglilinis. Magandang umaga rin po sa ating pong pamilya ng BPM, Binyan Pastors Movement. At pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pong paglilingkod ngayon pong umaga, ngayon pong araw. At magandang umaga rin po, hindi ko makakalimutan ang ating pong grupo ng Sambitoda. Magandang umaga po sa inyo lahat. At maging sa ating pong butihing chairman, Jun Alonte, at sa ating pong vice chairman, Edgardo Almari. Magandang umaga po. At sa aking pong pamilya dyan sa Santo Niño, mga Almari po, sa Almari Compound. Magandang umaga po. At ganoon din po sa ating pong mga kaibigan sa palengke na nagpapaalam at sila po ay masugid ng mga tagapakinig, mga tindera, at salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pong palatuntunang umagang panalangin. At dito po sa ating pong paboritong himpilan, 87.9 FM, Radyo Binyan. Time check po ay alas 8:07 ng umaga. Ayan. So sa mga nagluluto dyan, mga nakaalmusal na po at nagsisimula na magtrabaho, magandang umaga po sa inyong lahat. At hayaan nyo lang po na bukas ang inyong mga radyo at o kaya po ay ang inyong live streaming sa Facebook upang mapakinggan po at makasama po kayo sa pananalangin po natin. Atin pong italaga ang ating pong programa sa Panginoon Diyos at hilingin po natin ang kanyang patnubay at nawa po ay gabayan niya tayo sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos at pananalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na yung pinagkaloob sa amin upang kami po'y magkasama-sama at magbigay ng pagpapalakas ng loob at patuloy po na maranasan namin ang iyong pong biyaya, ang pag-asa nagmumula sa iyo, ang hatid po ng pag-asa ng bagong umagang ito. Nawa po ay patuloy na maging positibo ang aming pananaw sa buhay at ikaw po Panginoon Diyos ang maluwalhati at kumilos. Tulungan mo po kami ngayong umaga sa pagbubulay po ng iyong pong salita. Nawa po ito po ay makatulong sa amin pong pananaw sa buhay at bumago ng mali po naming kaisipan. Bumago din po ng mali po naming damdamin at maiayon po sa mga bagay na nakapagbibigay kasiyahan sa iyo at maiwasan po yung mga bagay na nakapagbibigay kalungkutan sa iyo. At ganun din po bumago ng amin po mga gawi, Panginoon Diyos. At nais namin na ang amin po mga ginagawa ay isang bagay na kasiyasiya, Panginoon Diyos. Hindi lamang po sa inyo, maging sa amin po na sa amin pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Gabayan niyo po kami. Hinihingi ko po ang gabay ng Banal na Espiritu para sa amin, sa pagtalakay na iyong salita at ikaw po magpaunawa sa lahat ng amin po mga taga-subaybay. Maraming salamat po at lahat na ito'y aming dalangin sa tayong pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen.
Yan, so magandang umaga po. Bago po ako magsimula ng ating pong pagtalakay, nais ko na pong batiin yung mga early bird na nakasama po natin sa ating live streaming. At alam ko po na marami rin po nakikinig sa ating po mga transistor radio. At pagpamanhin po ninyo, tikok po kayo mabati na po lahat. So, dito po sa ating pong live streaming, mga nakaregistered po dito na nanonood. So, Andrea Diamoda, magandang umaga po. Rading De Silva, ano po, ayan. So, Andrea Diamoda, Hart at Grace Santos Dila sa ating station manager. Thank you po. Sa aking panganay, nasa school na po ito at nagtuturo, Caris Almari. Ayan, so thank you. Ani Karunungan Giko is watching. Good morning. Luisito San Jose, watching. Good morning, Pastor Rodrigo. God bless po sa lahat. Marik Kuya, blessed morning po, Pastor. Linda Reyes, ayan, sa Timbao. Blessed morning, Pastor Rod. Prayers for divine wisdom. Continuous healing, protection, and provision. Ayan, so Chelsea Banson, from Maryland. Good morning po, Pastor. God bless po. Ayan, so Ani Karunungan Giko. Good morning po, Pastor Rod. God bless po. Ayan, so thank you po. Mario Ditan, Pastor. Magandang umaga po, Pastor. Patuloy po tayo sa pagpalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay na ating Panginoon Diyos. Purihin ang Diyos. Ani Karunungan Giko, thank you, Lord. Amen. Herminia Marfil Pondulan, blessed morning po. Pakisama sa prayer ang family Pondulan. Marfil, good health. Keep praying po sa newborn premature twins, Maximilian at Julian, that they will be strong and healthy. Ayan, so God bless, keep us all safe and healthy. Thank you po sa prayers. Ayan, so yun po yung mga early birds natin, mga taga-panood sa ating pong live streaming sa Facebook sa 87.9 FM Radyo Binyan, the City of Light. Ayan, so ang ating pong pagtatalakay, alam niyo po, dumaan tayo sa bagyo, mga pagdurusa, kaguluhan, pighati, sakit na po, karamdaman at iba-iba pa na mga nagdudulot sa atin ng suffering. Ngayong umaga, nais ko pong pag-aralan natin, magbulayan ang 5 prinsipyo ng suffering o 5 laws of suffering. 5 laws of suffering. At ang ating pong tekstong pagbabatayan ng mga prinsipyo na pag-aaralan po natin ay nagmula po sa aklat ng Santiago. Santiago, Kapitulo 5, talatang 14 hanggang 16. At ito po ang nakasaad. Akin pong babasahin sa ating po lahat. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa pananalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ang Diyos ba ay nagpapagaling ng karamdaman? Ang tanong na ito ay nagpasiklab ng walang katapusang pagtatalo. Meron pang mga denomination na nabuo dahil sa paniniwalang ang Diyos ay nagkakaloob ng kakayahan magpagaling sa mga piling tao. Naniniwala sila na ang kamatayan ni Jesus ay hindi lang kakayahan magpatawad ng kasalanan at magbigay ng buhay na walang hanggan, kundi ang kamatayan daw ng Panginoong Jesus ay nagbibigay din ng katiyakan ng pisikal na kagalingan mula sa karamdaman. Tama ba ang paniniwalang ito? Ang mga taong dumaranas ng sakit, ng karamdaman, paghihirap, pagdurusa, ay dahil ba sa kawalan ng pananampalataya? Sila ba ay nawawalan ng benepisyo ng pagiging isang Kristiyano? Sa ating pag-aaral ngayong umaga, pag-aaralan natin ang 5 laws of suffering. 5 laws of suffering. Ang mga prinsipyong ito ay makakatulong doon sa mga taong nasasaktan, naghihirap, may pagdurusa,
dahil sa mga pagdurusa ng kanilang mahal sa buhay o mayroong personal na pagpigati na kanyang nararanasan. Makakatulong din ito upang mawala ang pagkalito ng marami kung bakit nakakaranas ng pagdurusa, sakit at kung ano man na discomfort. Ano po? At anong ginawa ng Diyos? Anong ginagawa ng Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos sa mga sitwasyong ito? So una, tignan natin yung dalawang uri ng kasalanan. Sa Biblia, there are two classifications of sin. Meron tinatawag na original sin o original na kasalanan. Ito ang kalikasan o kagalakan ng lahat ng tao liban sa Panginoon Hesus. Minana natin ang kalagayang ito mula kay Adan bilang kinatawan ng buong sangkatauhan. Si Adan ang ulo ng sangkatauhan. Siya ang kinatawan ng lahat ng mga tao. Sa Roma 5:12, ganito po ang nakasaad. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. Ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, ito meron pong tinatawag na personal na kasalanan o personal sin. Ito ay ang bawat isa sa atin na gumagawa, nag-iisip, nagsasalita ng mali. At hindi lang po yun. Dahil meron mga bagay na alam mong tama, ang sabi sa Biblia, subalit hindi mo ginawa, ang sabi po doon sa Biblia sa Santiago, ay yun din po ay kasalanan. Isang bagay na alam mong tama, hindi mo ginawa, yun din po ay isang kasalanan. So hindi lang po kasalanan dahil sa ginawa mo, meron din kasalanan dahil sa hindi mo ginawa. Ito rin po ay tinatawag na kasalanan. Ito ay dahil sa kalagayan nating lahat bilang kasalanan. Sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa orihinal na kasalanan o dahil sa ugat, pinagmulan nating lahat, tayo ay nagkakasala. Dahil sa pinagmulan sa ugat, nagbunga ito ng kasalanan sa atin pong lahat. Ano po? So, pangalawa, makita po natin na pumasok ang sakit, karamdaman, pagdurusa at kamatayan sa lahat ng tao dahil sa orihinal na kasalanan. So, dahil po sa orihinal na kasalanan ay nasa sumpa po ang lahat ng sangkatauhan. Kasama po ang natural na kalikasan. Ang mga puno at lahat po ng natural na kalikasan ay kasama po sa sumpa. Kung si Adan at Eva ay hindi nagkasala sa Hardin ng Eden, hindi malalaman ng sangkatauhan kung ano ang pagdurusa o ano ang karamdaman o kapansanan. Hindi mararanasan ng tao ang sakit o karamdaman o kamatayan man. Sabi po sa Roma 5:12, ulitin ko po yung pagbabasa. Mga taga-Roma 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sa malawak na diwa ng katotohanan ito, ang lahat ng sakit, karamdaman, pagdurusa, paghihirap na nararanasan ng tao ngayon ay bunga ng orihinal na kasalanan. Pagkatapos mahulog sa kasalanan ni Adan at Eva, nagsimula ang pagdurusa. Life becomes unfair, the world becomes cruel. Ang mundo ay mailalarawan natin sa pagdurusa at paghihimagod at lagi po tayong may buntong hininga. Bagamat meron po tayong kagalakan sa ilang mga bagay pero hindi po nawawala ang paghihinagpis, ang pagdurusa, ang karamdaman, kapansanan, at kung ano pa. Pangatlo, bago po tayo mag-break, talakayin ko po yung pangatlo. At sabi nga po, minsan, direktang nakaugnay ang personal na kasalanan sa pagdurusa. Ulitin ko po, ang pangatlong prinsipyo o pangatlo pong law of suffering.
Minsan, direktang nakaugnay ang personal na kasalanan sa pagdurusa, sa karamdaman at kamatayan. Ipinahayag ni David na ang kanyang personal na kasalanan ang kanyang pagsuway ang dahilan ng pisikal na pagdurusan niya. Ang sabi niya ay ganito sa Awit Kapitulo 32, talatang 3 hanggang 5, nang hindi ko pa iahayag ang aking mga sala, tingnan niyo po, ako'y nangihina sa maghapong pagluha. Sobrang suffering po yan. Kung isang tao ay maghapon nang umiiyak, ay talaga pong bigat na bigat ang kanyang damdamin at napakalalim ng kanyang pagdurusa. Talatang 4. Sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawang parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at mga sala ko'y pinatawad mo lahat. Kita niyo po ang komentaryo ni David sa sarili niyang kasalanan, siya po ay nakaranas ng pighati. Sa Awit 38, Kapitulo 38, talatang 3 hanggang 5, ganito naman po ang isinasaad. Ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko'y nagkasakit. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Sa dinami-rami ay para ng baha, mabigat na lubha itong aking dala. Malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ay ang hindi nararapat. Si David po, sabi niya, hindi ko ginawa ko ang hindi nararapat. Kaya bigat na bigat ang aking pong damdamin at ako'y po'y nagdurusa sa kasalanan pong ito. Maging si Pablo, na nagbigay din po ng babala sa mga taga-Korinto, na ang dahilan kung bakit ang ilan sa kanila'y mahihina, sakitin, at sabi po ng talata pa, ang ilan sa inyo ay namatay na, ay dahil sa kanilang personal na kasalanan. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 27 hanggang 30. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di karapat-dapat o nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanila. Kung basahin niyo po yung verse 30, 31, sabi doon, kaya ang dahilan bakit sa inyo ay mahina, sakitin at ang ilan sa inyo ay nangamatay na ay dahil sa paglabag nyo sa banal na hapunan. Po. So yun po ang unang tatlong prinsipyo ng pagdurusa. The first three law of suffering na nakita po natin. So balik-aralan ko lang po bago tayo makapakinig ng isang awitin. So nakita po natin yung una, meron pong tinatawag na dahilan po, meron dalawang uri ng kasalanan. Ito po ay original at personal na kasalanan. Pangalawa po, pumasok ang sakit, karamdaman, pagdurusa dahil sa original na kasalanan. At pangatlo po, minsan direktang nakaugnay ang personal na kasalanan sa pagdurusa, paghihirap, karamdaman at kapansanan. Yan po ang una sa limang law of suffering o 5 prinsipyo ng pagdurusa. Ngayon po ay mag-break po tayo at wag po kayong aalis at pakinggan po natin ang isang mensahe sa awitin po. Napakaganda pong mensahe ng awitin at alam niyo po, yan ay isa sa mga paborito ng aming pamilya, ng Family Almari. At ito po ay madalas po naming inaawit, kinakanta na magkakasama. At salamat po, kayo po ay naka-tune in sa ating pong himpilan na radyo, 87.9 FM, Radyo Binyan, the City of Life. At time check, ngayon po ay alas 8:29 na ng umaga. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rod Almari. At ang inyo pong
anchor ngayon pong umaga na every other Monday ay pinapalitan ni Pastor Brian. Salitan po kaming dalawa. At salamat po sa patuloy po ninyo na pagsubaybay sa atin pong himpilan ng radyo at palatuntunang umagang panalangin. At bago po ako magpatuloy sa huling dalawang puntos na ating pag-aaralan, ay nais ko pong munang bumati sa ating pong mga nakasama sa ating pong live streaming sa Facebook. Magandang umaga po, Cynthia Santok Bautista. Ayan, so from Batangas po ito. At salamat sa malaking puso. Ayan, so Ma'am Lily De Vera from Imus. Happy Monday, Pastor Rod. Praise Him for any blessing. God bless everyone watching you here in Imus. Ayan, so thank you, Ma'am Lily De Vera. Ayan po. So, Julieta from the good morning po, Pastor Almari. Faith family, God bless to all. Ayan, thank you po. Alma Dumer, good morning po, Pastor. Pakisamas po sa prayers. Chona Villaruel, sa sakit na sa puso, nahihirapan siya huminga. Ayan, so sama po natin. Estrelita Concepcion, good morning, Pastor Jun. Mavi is watching. Ayan, Pastor Rod, Pastor Jun, okay lang po, junior po talaga kasi ako. Talagang lumaki po ako na tinatawag na June. Ayan, so kaya very endearment po ang salitang June. At kasi kaya lang po natin binago dahil marami po na akong kasamang Pastor June sa faith. May mga kasama na tayong June po doon. At Pastor Ricardo Felizardo, good morning, Pastor Rod. Pastor Richard ito, listening here from Langkiwa. God bless. At ang aking kumpare, Crisanto Olivar from Mercedes. Good morning po, Pastor June A. Ayan, God bless po. Ayan, kamusta sa aking inaanak, sa Yegi Richelle. At atin pong isa pa sa pastor's wife, Grace Tanael. Ayan, so salamat sa pagsubaybay. At kamusta po kay Pastor Arnel. At isa pa na inaanak ko po, ay kala ko inaanak ko to, si Ate Merly pala to. Merly Perez is watching. Yan, yung anak niya po ang aking pong inaanak sa kasal. Yan, si Maripic, si Mavic, so praise the Lord sa inyo pong mga buhay at patuloy na pagsubaybay sa ating pong tinatalakay at sa lahat po ng palatuntunan ng ating pong himpilan ng radyo. Ayan, so balikan po natin ng konti yung 3 puntos na napag-aralan natin. So una nga po, nakita natin 5 laws of suffering. Meron 2 uri ng kasalanan na dahilan ng pagdurusa. Yan po ay original sin, at personal sin. Pumasok ang sakit, karamdaman, pagdurusa at kamatayan sa lahat ng tao dahil sa original sin. Pangalawa po yun. At ang pangatlo ay minsan direktang nakaugnay ang ating mga pagdurusa, paghihirap, karamdaman, kapansanan, kamatayan dahil sa personal nating kasalanan. Yun po yung ating napag-aralan na. At ngayon po ay yung pang-apat. Yan. Minsan, ang karamdaman ay walang kaugnayan sa personal na kasalanan. Yan. So, wala siyang kinalaman. Hindi dahil ka nagkasala ka, hindi po yun, kundi wala siyang kaugnayan sa kasalanan o personal mang kasalanan, So, may mga taong ipinanganak na nagdurusa na, pinanganak na may kapansanan, bago pa man sila dumating sa edad na nagkakaroon sila ng personal na pagpapasya na nagkakamali po sila o nagkakasala. Sa Juan 9, Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 3, mababasa po natin, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak ng bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala? At ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yung general concept ng mga tao, kahit sa panahon ng Biblia, kapag may karamdaman ka, nagkasala ka. Kaya yun din yung tanong ng mga alagad So, sino nagkasala? Siya ba o ang magulang niya? So, yun po yung general concept. Pero,
nais ko po sabihin sa inyo, sa punto pong ito na ating pinag-aaralan, hindi lahat ng karamdaman ay nanggaling sa personal na kasalanan. Ano po? So, kaya hindi po laging sagot na sasabihin natin sa may mga taong karamdaman, uy, 1 John 1:9 lang yan. 1 John 1:9 lang yan. Huwag po nating biruin ng ganon, no po? Sapagkat minsan ay masakit na, meron ng pagdurusa, pero ay inaakusahan pa natin, o nagkasala ka, humingi ka na ng tawad, no po? Maliban na lang kung talagang malapit na malapit yung relasyon mo sa kanya at kilalang-kilala mo talaga, no po? So minsan ay nakaka-offend ang mga ganun pong salita, no po, na pag sinabi mo nagkasala ka kaya ka may karamdaman, ano po, wag po naman ganun. So mga Gawa, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 2, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Ang isa pang halimbawa sa Biblia ay si Job, na buhay ng matuwid, sabi po sa Biblia. Sa chapter 1 to chapter 2, mababasa natin na buhay siya ng matuwid. At nagkaroon siya ng karamdaman. No po, pagkaroon ng karamdaman ay sinasabi po ng Biblia sa panahon na ito po ay matuwid. Ano po? So, isang halimbawa ay si Job na buhay ng matuwid, subalit tumating pa rin ang pagdurusa. Pero pagdating ng chapter 3, ano po, I beg to disagree sa marami po mga nagtuturo na si Job daw ay nanatiling matuwid. Ano po, pero sa palagay ko, ang isumpa ang araw na siya ipinanganak ay palagay ko po ay yun po ay isang kasalanan. Ano po, at sinumpa niya na siya ipinanganak. Ano po, bakit pa ako isinilang? Bakit pa ako nabuo sa sinapupunan ng aking ina? Ano po, nagpahayag na siya ng bitterness, at hindi man directly na sinabi niya yun sa Diyos, pero sa aking palagay ay iyon po ay patungkol po sa Diyos, at sinisisi niya ang Diyos bakit siya pinanganak at nagdurusa. So pagkatapos po ng chapter 1, chapter 2, matuwid po si Job, pero pagdating ng chapter 3, ayun po, mayroon na po tayo nakita na kasalanan. Ano po? So, sa akin lang naman po na akin pong pagmamasid sa talata po yun. So, yun po yung nangyari. Sabi po sa Job, chapter 1, verse 1 to 5, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. Mayroon siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. 7,000 ang kanyang tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaraos ng handaan sa kanilang bahay, at inaanyayahan nila ang makapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang ganoong handaan, ipinapatawag ni Job ang kanyang mga anak para sa isang ritual. Maagang bumabangon si Job kinabukasan upang mag-alay sa Diyos ng handog na sinusunog para sa kanyang mga anak, dahil bakalihin na nilapastangan ng mga ito ang Diyos at sila'y nagkasala. Ano po? Pero pagkatapos po nito, chapter 3 ay andun na po yung pagdurusa ni Job. Ano po? Si Jesus mismo hindi nagkasala, walang personal na kasalanan, subalit madalas magdusa. Kaya naman ang Panginoong Jesus ay ganap na nakakasimpatiya. Ano po? Ganap ang pagdamay ng Panginoong Jesus at nauunawaan niya ang ating mga pagdurusa at kabigatan nararanasan. Sabi po sa mga Hebreo, Kapitulo 4, talatang 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Hebrews chapter 5 verse 8, kahit na siya'y anak ng Diyos,
Natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. Suffering. Pagtitiis, ibig sabihin ay suffering. Hindi kalooban ng Diyos, panglima. Ito na po yung panghuli natin at medyo mahaba lang po itong panlima. Ano po, hindi kalooban ng Diyos na ang lahat ay gumaling mula sa karamdaman. Ulitin ko po para matandaan natin, hindi kalooban ng Diyos na ang lahat ay gumaling mula sa karamdaman. Maraming naniniwala na kalooban ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano ay makaranas ng ganap na kagalingan. Ano po, physical. At ibinabatay nila ang paniniwalang ito sa sinasabi sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 53, talatang 5, ay ganito po ang nakasaad. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ayun, ang salita ay gumaling. Ang kamatayan ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kagalingan at wala pong pag-aalinlangan yan. Ito ang kanilang inaawit at ipinagsisigawan. At ako po'y sang-ayon sa talatang yun na ang Panginoon Jesus ay namatay, napako sa krus para sa ating kagalingan. Totoo po yun. Nagbibigay ito ng kagalingan. Subalit ang tanong ay, anong uri ng kagalingan ang tinutukoy sa talata? Anong uri ng kagalingan ang tinutukoy sa talata? Huwag po kayong lumayo sa talata. Tignan natin ang konteksto sa buong kaisipan ng Isaiah chapter 53. Ay kaisipan po niyan ay espiritual na kagalingan. Espiritual na pangangailangan ng tao at ang walang kapantay na halaga na kaloob ni Jesus upang mapatawad ang kasalanan ng tao ay ang kanyang pagdurusa. Ito ang dahilan kung bakit siya namatay. Ang pangunahing dahilan ng kamatayan ni Jesus ay hindi kagalingang pisikal, kundi upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Kaya po, para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya at darating ang araw, bibigyan niya tayo ng katawang hindi nabubulok. At iyon po ay mangyayari na po, perpektong kagalingan ay mangyayari sa panahon ng Kanyang muling pagbabalik. At itatatag niya ang Kanyang kaharian at ang ibababa ang bagong lupa at ang bagong langit. At doon, sinabi niyang Biblia, wala ng sakit, wala ng pain. Tignan niyo po sinabi sa Revelation 21 verse 3 to 4. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan silang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Tignan niyo po verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ano po? Kailan mangyayari yung perfect health? Pagdating na ng Panginoon. Pag naitatag niya na ang bagong lupa at bagong langit. At sa totoo lang, nung ipinaliwanag ni Pedro yung talata mula po sa Isaiah 53, nung ipinaliwanag ni Pedro ang mga talatang ito na nagmumula sa aklat ng Isaiah bilang paglalapat ng katotohanan, sa paglalapat ni Pedro ng katotohanan mula po sa aklat ng Isaiah, ito po ang kanyang sinabi. Inugnay ni Pedro ang pangyayari po sa aklat ng Isaiah sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Yun po ang sinabi ni Pedro. Pansinin niyo po. Unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 24. He himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. Ano po? Para daw tayo makapamuhay ng may kabanalan. At kailan tayo makakapamuhay ng may kabanalan? Kapag idinamit na sa atin ang kabanalan ni Jesus sa pananampalataya. At iyon po ay ang kapatawaran ng ating kasalanan. At pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, then you were healed. You are healed. Ang relasyon mo
sa Diyos ay nalunasan na. Yun po ang ibig sabihin. Napagbati na tayo sa Diyos. Pinatawad na ang iyong kasalanan dahil sa pagdurusa, paghihirap, mga galos, sakit, sugat na dinanas ni Kristo Jesus. Amen? Di ba napakaganda po? Sabi niya, for by His wounds, you were healed. Sa talata pa rin po yun na nahuli ko lang pong basahin. Ulitin ko po para buo. He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed. Malinaw na tinukoy ni Pedro ay kaganapang spiritual, kagalingang spiritual, at hindi kagalingang pisikal. Hindi pa rin po ba kayo kumbinsido sa mga natalakay na po natin? Ano po, na ang pisikal na kagalingan ay hindi tinitiyak na makakamit ng lahat ng Kristiyano. Opo, wala naman pong problema. Nakakapagpagaling ang Panginoon Diyos, nakakapagbigay siya ng comfort. Tignan ninyo si Pablo bilang halimbawa. 3 beses siyang nagmakaawa sa Panginoon Diyos na alisin yung thorn of the flesh. Naranasan niyo po bang matinik, mabikig, masalubsob? Masarap mo bang pakiramdam? Di ba nakakairita? Na po, at hindi po magandang pakiramdam at talaga pong discomfort, na po, at hindi mo malaman kung paano ka kikilos, na po, di ka makainom at kumikirot, lalo nga po kung nasalubsob kayo, na po, at iyon po ay paghihirap. Nakaranas si Pablo nito, 3 beses siya nagmakaawa, pero ang sagot ng Panginoon Diyos sa kanya, ang biyaya ko ay sapat. Ano po, hindi niya tinanggal ng Panginoon Diyos ang karamdaman ni Pablo. Tingnan niyo po ang sinabi sa 2 Korinto, Kapitulo 12, talatang 7 hanggang 9. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas, upang pahirapan ako at nang sa gayon, hindi ako maging palalo, maging mayabang. 3 beses kong idinalangin ito sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Ang tanong, mga mahal kong tagapakinig, issue ba kay Pablo ang pananampalataya? Palagay ko po hindi. Kung meron pong higante sa pananampalataya sa Bagong Tipan, ay yung sumulat ng halos 3 bahagi ng Bagong Tipan. Ano po? At ginamit ng Diyos sa marami pong pamamaraan at nakakita na marami pong mga pangitain. Pero nananalangin siya sa kanyang karamdaman, hindi niya naranasan ang kagalingan. Ano po? Mula sa masaklap na karanasang ito, sinabi ni Pablo, natutunan na niya maging kontento, maging kahinaan man o kalakasan, dahil kahit pa walang kagalingang pisikal, pinapatunayan ng Diyos na ang kanyang biyaya ay sapat. Sapat. 2 Korinto, Kapitulo 12, talatang 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Pisikal na kagalingan ay hindi pangako sa lahat ng Kristiyano. Nais kong linawin lang po, para sa ating paglilinaw, tatlong mahalagang bagay. Una, hindi ko po sinasabing ang Diyos ay hindi nagpapagaling. Wala po ako sinabing ganun, ano po? Kaya ng Diyos at nagagawa ng Diyos ang pagpapagaling pisikal. Minsan may bigla ang kagalingan, minsan ay mayroong proseso, matagal, dahan-dahan na paggaling. Sa totoo lang, sa tuwing magkakaroon ng kagalingan pisikal, anuman ang paraan ng paggaling, ang Diyos ang responsable sa pagpapanumbalik ng kalusugan. Because God is a God of life. Siya po ang dahilan ng panunumbalik ng kalakasan. Kadalasan ang kagalingan ay sa pamagitan ng mga pagsusuri ng mga doktor at mga gamot. Minsan pinipili ng Diyos na gawin ang himala sapagkat nothing is too difficult for Him.
Ang pagpapagaling ng Diyos ay kumpleto at nananatili. Kaya sa tuwing magkakaroon ng kagalingan, walang sino man ang dapat kumuha ng karangalan. Ang Diyos lamang. Pangalawa, hindi ko rin sinabing may mga taong binigyan ng Diyos ng kakayahang gumawa ng himala. Kapag ipinatong daw ang kamay sa ulo mo, tiyak na gagaling ka. Hindi po gumagamit ang Diyos ng mga tao upang gawin ang himala ng kagalingan. Absolutely not. Ano po? Kaya nga po, hindi po issue. At yung mga faith healer na sinasabi po ngayon ay pag ipinatong ang kamay niya sa ulo mo at hindi ka gumaling, ang sisisihin niya ikaw. Ano po? Ikaw ang hina ng pananampalataya mo. Ano po? Kaya hindi ka gumaling. Ano po? Pero kakaiba sa pagpapagaling ng Panginoon Jesus, may pananampalataya o wala, pinapagaling niya. Lahat ay pinagaling niya. Ano po? So, hindi po gumagamit ang Diyos. Ano po? May mga taong ipinapalagay ang sarili bilang mga divine healer. May mga divine healer na ito na binibiktima ang taong walang alam sa katotohanan. Alam po ba ninyo ang sinasabi nila kapag palpak ang kanilang healing power? Sisisihin niya ang lahat ng bagay, subalit hindi ang kanyang sarili. Sisisihin ang karamdaman, ang kasalanan, o kaya ay sasabihin sa iyo mahina ang iyong pananampalataya. Ikaw ang dapat sisihin, dapat kapag hindi ka gumaling. Ang may mga kasalanan ay yung taong may sakit na walang sapat na pananampalataya. Eh di ba trahedya yan? Kung meron ka ng karamdaman tapos ay sasabihin ang hina ng pananampalataya mo. Kaya't huwag mong kakalimutan ang 5 prinsipyo pong ito. Napakahalaga po ito. Isulat ninyo sa inyong mga Biblia. Tandaan po ninyo dahil tinitiyak ko dadaan ka sa mga pagsubok sa buhay at tinitiyak ko na meron mga tao na makakasalamuha ka rin na mayroon pong pagkalito sa mga bagay na nangyayari sa Kanya at maari po kayong gamitin ng Panginoon Diyos para bigyan siya ng kaaliwan sa pamagitan ng 5 prinsipyo ng pagdurusa. Yan, magandang umaga po sa ating lahat at salamat po sa inyong pagsubaybay. Time check po ay alas 8:51 ng umaga. Ayan, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time upang magkaroon pa po tayo ng oras sa pananalangin. Pero bago po yun, ay nais ko lang pong ipahabol yung iba pang mga nanonood sa ating live streaming. Good morning po, Pastor. God bless. Pakibati po ang anak ko, si Bon Ayunon. Kaarawan niya ngayon. Maraming salamat. Ayan, happy birthday, Bon. At naway maranasan mo ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Ayunon, good morning po sa lahat. Emilia Baleno, good morning po sa lahat. Emilia Baleno, sabi Pastor Rod, pakisama sa panalangin si Ate Elsa Balilo, kagalingan at maibsan yung kirot sa kanyang bukol. Maraming salamat po. Leandro Bawica, pinagpalang umaga. Shirley Kasubuan, good morning po. God bless us all. Ayan, tayo po manalangin na. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyong pagpapala sa amin ng isang bagong umaga, naghahatid ng bagong pag-asa. At nawa po, Panginoon Diyos, sa araw na ito, mas makilala ka namin at mas mamahal. At magkaroon din kami ng pagmamalasakit sa kapwa. Ang buong Biblia nakabuod sa dalawang ito. Relasyon sa iyo at relasyon sa amin pong kapwa. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na matutunan ka namin talagang mahalin ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Dalayan ko po, Panginoon Diyos, sa iyo ang aming mga tagapakinig. Meron po kami mga kahilingan sa panalangin ng ilang po mga tagapakinig namin tulad ni Emilia Beleno, Panginoon Diyos, sa kanya pong ate, Elsa Balilo. Ano man po ang kanyang kalagayan ngayon at ano man pong kirot na naranasan niya, maging sapat ang iyong biyaya, Panginoon Diyos. Tulungan mo po siya. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos. At dalayan ko rin po, Panginoon, ang iba pa, Panginoon Diyos, na pamilya na nangmingi ng panalangin para sa proteksyon, para sa provisyon, karunungan sa lahat ng desisyon kanilang gagawin, Panginoon Diyos, ay ikaw po, Panginoon, ang magpala sa kanila. At ganoon din po si Chona, Panginoon, dalayan ko po sa iyo, si Villaruel, sa sakit sa puso, Panginoon Diyos, na nahihirapan po siya ngayon huminga. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang magbigay sa kanya ng kagalingan, ng comfort, Panginoon Diyos, kapanatagan. At dalayan ko po, Panginoon Diyos, higit sa physical na katawan,
ay ang espiritual na kagalingan na tulad ng sinabi sa iyong mga salita na ipinangako mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Dalayan ko po ang aming po siyudad ng Binyan. Ikaw po, Panginoon Diyos, ang magpala, Panginoon Diyos, at lumabay sa leaders po namin, sa aming pong mayor, sa aming pong vice mayor, mga city councilors, sa aming pong congresswoman, sa aming pong mga law enforcers, Panginoon, mga police, mga traffic officers, Panginoon, pagpalain mo po sila at gabayan at ingatan, Panginoon Diyos. Dalayan ko rin po si Ma'am Herminia Emapio Pandulan, ang kanyang buong pamilya, protection, at patungkol din po sa twin na apo niya, Panginoon. Dalayan ko po na patuloy nilang maranasan ng kalakasan at maging maayos ang kanilang kalagayan, Panginoon Diyos. At salamat po na marami, Panginoon, sa oras na ito. At pagpalain mo po ang bawat isa, maging ang aming pong radio station. Nawa po mas marami pa ang mapaglingkuran, Panginoon Diyos. At dalayan ko po, Panginoon Diyos, ang aming pong mga tech team. Dalayan ko po, Panginoon Diyos, ang ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan pisikal, ng karunungan sa lahat ng aspeto ng mga technical na gawain po dito, Panginoon Diyos. Ikaw po magpala sa kanilang effort. At nawa po, Panginoon Diyos, ganoon din po sa aming station manager, Ma'am Grace. Dalayan ko po, Panginoon, na ikaw po palagi ang magagabay sa kanya sa mga desisyon na kanyang gagawin at maging sa karunungan, Panginoon, upang ang pinamahala mo sa kanya, ang lagay mo sa kanyang balikat na pamunuan ay patuloy po na mamayagpag, mas lumakas, Panginoon Diyos, at mas marami po ang mapaglingkuran, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Hindi ko man po maisa-isa ang aming mga tagapakinig, ang aming po mga nanonood sa aming live streaming. Dalayan ko po sa oras na ito ang iyong pong kamay na umaabot sa kanila pong kalagayan ngayon at tinutugon ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at ito po, Panginoon Diyos, ay aking dalangin sa tayong pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen at amen. Yan, magandang umaga po muli sa ating po lahat. Mayroon pong pahabol na pagbati po dito mula po kay Ate Merly Perez. Good AM, Pastor Rod. Praise and thank God for your life. And God bless to everyone. Yan. So maraming salamat po. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating pong himpilan ng radyo 87.9 FM, Radyo Binyan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rod, na po sa ngalan ng lahat ng ating pong technical team at sa ating pong station manager, Grace Santos Dila. At nagsasabi po sa inyo, isang bagong pag-asa, isang bagong araw, isang bagong pag-asa, isang bagong pagkakataon upang magpalago ng ating pong relasyon sa Diyos at relasyon sa ating pong kapwa. Magandang umaga po.